Maaaring mawala sa Los Angeles Lakers si Rui Hachimura sa free agency at lumilitaw ngayon ang San Antonio Spurs bilang pinakamalaking banta upang makuha siya matapos iulat ni Jake Fisher noong linggo ang interes ng team. Ang kasalukuyang kampyon ng Western Conference ay may malinaw na pangangailangan sa power forward position at inaasahang magiging isa sa mga pangunahing title contenders sa mga darating na taon. Itinuturing si Rui bilang isang perpektong akma sa San Antonio, lalo na kung handang ibigay ng Spurs ang buong non-taxpayer mid-level exception. Nasa mahirap na sitwasyon ngayon ang LA, bagamat may available silang salary cap space, hindi ito ganoon kasimple. Sina LeBron James, Luke Kennard, Jackson Hayes at Max Kleber ay magiging unrestricted free agents, habang sina Marcus Smart at DeAndre Ayton naman ay may player options. Kailangang alamin muna ng Lakers kung sino-sino ang mananatili sa team bago nila malaman kung gaano kalaki ang kanilang magagamit na pondo upang palakasin pa ang kanilang roster. Malaki ang naging pag-unlad ni Hachimura, lalo na bilang isang 3-point shooter. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 44.3% 3-point shooting at sa kabuuan ng kanyang 228 games bilang miyembro ng Lakers ay may average siyang 41.5% mula sa labas ng arc. Ang pagkakaroon ng isang 6'8" sharpshooter ay siguradong makakaakit sa sinumang team na may hangaring magkampiyon at ayon sa mga hula ng ilang fans, maaaring mapunta siya sa karibal na Spurs. Sa kasalukuyan, ang San Antonio ang itinuturing na pinakamalaking banta upang maagaw si Hachimura mula sa Lakers. Nasa Spurs ang lahat ng sangkap upang manalo sa labanan para sa kanyang serbisyo. Sina Victor Wembanyama, Dylan Harper at Stephon Castle ay nasa rookie contracts pa lamang, kaya may sapat pa silang salary cap flexibility. Kailangan ding palakasin ng Spurs ang kanilang power forward position matapos hindi makapagbigay ng malaking ambag si Harrison Barnes sa kanilang playoff rotation. Dagdag pa rito, isa sa mga pangunahing kahinaan ng San Antonio ang kanilang outside shooting, kaya malinaw na malaking target nila si Hachimura. Isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ni Rui ay ang kanyang kahangahangang laro sa playoffs. Sa 41 playoff games, nag-shoot siya ng 51.6% mula sa 3-point line sa kabuuang 157 attempts. Para sa maraming fans ng Lakers, alam nilang isa na siyang elite shooter, ngunit ang kanyang playoff shooting numbers ay halos hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, tila mahihirapan ang LA na mapanatili pareho sina James at Hachimura ngayong off-season. Pangunahing layunin ng Lakers na palakasin ang team sa paligid ni Doncic. Aktibo silang naghahanap ng isang impact center at karagdagang tulong sa wing positions. Bagamat napirmahan na nila si Austin Reeves sa isang long-term contract, marami pa rin silang kailangang ayusin upang mabuo ang roster sa paligid ng kanilang star duo. Hindi rin perpektong akma si Rui sa lahat ng aspeto ng laro. Nahihirapan siya sa rebounding at mayroon ding mga kahinaan sa depensa. Kahit halos hindi siya pumapalya sa kanyang shooting sa playoffs, nagtala ang Lakers ng negative 5.4 net rating kapag siya ang nasa loob ng court. Sa katunayan, 2.8 points kada 100 possessions ang mas maganda ang performance ng team kapag wala siya sa laro. Nais ng Lakers na mapanatili si Hachimura, ngunit maaaring kulang sila sa salary cap upang maibalik siya dahil mas inuuna nilang palakasin ang roster at kumuha ng dekalibreng center. Pinangangambahan ng Lakers na mapunta siya sa San Antonio, na kasama ng Oklahoma City Thunder ay itinuturing nilang pangunahing karibal sa Western Conference. Ayon kay Jake Fisher, interesado rin ang Spurs at Brooklyn Nets sa kanya, ngunit kung mabibigo ang negosasyon niya sa Lakers sa free agency, malaki ang posibilidad na piliin niya ang Spurs dahil sa mas magandang tsansa nitong lumaban para sa kampyonato. Sa kabilang balita, isa sa mga pinakamainit na usapin ngayong NBA offseason ay ang lumalakas na balita na interesado ang Golden State na makuha hindi lamang si LeBron James, kundi pati na rin ang isa sa pinakamahusay na big men sa NBA na si Anthony Davis. Para sa maraming fans, malaking tanong kung bakit si AD ang isa sa mga pangunahing target ng Warriors. Ang sagot ay simple. Matagal nang naghahanap ang Warriors ng isang dominanteng interior presence na kayang punan ang mga kahinaang matagal na nilang nararanasan, lalo na sa depensa at sa ilalim ng basket. Sa loob ng maraming taon, nakilala ang Warriors bilang isa sa pinakamahusay na shooting teams sa kasaysayan ng NBA. Ngunit habang tumatanda si Curry, kailangan na ng team ng isa pang superstar na kayang magdala ng malaking responsibilidad sa magkabilang dulo ng court. Dito pumapasok si Davis,
Isa siya sa iilang players sa NBA na kayang baguhin ang takbo ng isang laro sa pamamagitan ng kanyang depensa pa lamang. Isa siyang elite rim protector, mahusay na rebounder, at may kakayahang bantayan ang iba't ibang posisyon. Kapag nasa loob siya ng court, napipilitan ang mga kalaban na baguhin ang kanilang game plan dahil alam nilang hindi basta-basta makakapasok sa ilalim ng basket. Para sa Warriors, napakalaking bagay nito. Sa mga nakaraang season, isa sa kanilang pinakamalaking problema ay ang kakulangan ng isang tunay na defensive anchor. Bagamat mahusay pa rin si Green sa depensa, hindi na maikakaila na kailangan nila ng isa pang malaking katawan na kayang protektahan ang rim. Kung makukuha nila si Davis, agad natataas ang antas ng kanilang depensa at magiging mas mahirap silang talunin. Ngunit hindi lamang depensa ang maibibigay niya. Sa opensa, isa rin siyang napakabisang scorer. Kaya niyang gumawa ng puntos sa low post, sa mid-range, at maging sa pick and roll. Isa siya sa pinakamahusay na lob finisher sa buong NBA at ito ang isa sa mga aspetong maaaring magdala ng panibagong dimensyon sa opensa ng Golden State. Isipin ninyo ang kombinasyon ni Curry at AD sa pick and roll. Habang abala ang depensa sa pagbantay kay Curry sa labas ng 3-point line, magkakaroon si Davis ng malalawak na espasyo upang umatake sa gitna. Kapag dinoble si Curry, isang simpleng assist lamang ang kailangan upang makakuha si AD ng madaling dunk o layup. Ngunit kapag pinili namang pigilan si Davis sa loob, magkakaroon ng maluwag na shot si Curry mula sa labas. Isang sitwasyong napakahirap depensahan para sa kahit sinong team. Isa pa sa pinakamagandang maibibigay niya ay ang kanyang kakayahang mag-cover sa mga kahinaan ng Warriors sa rebounding. Maraming pagkakataon noong nakaraang season na natalo ang Golden State dahil sa second chance points ng kalaban. Sa pagdating ni Davis, malaki ang posibilidad na mabawasan ang problemang ito dahil isa siya sa pinakamahusay na rebounders sa liga. At syempre, ang pinaka-exciting na bahagi ay ang tambalan nilang dalawa. Sa loob ng maraming taon, nasanay ang mga fans na makita si Curry bilang pangunahing sandata ng Warriors sa opensa. Ngunit isipin ninyo kung magkakaroon siya ng isang dominanteng big man na kayang umiskor ng higit 25 points anumang araw. Kung mapupunta si Davis sa Golden State, maaari siyang bumuo ng napakalakas na tambalan kasama si Steph. Magiging mahirap silang depensahan dahil magbubukas ng espasyo si Curry sa labas habang mangunguna si Davis sa loob ng paint. Palalakasin din niya ang fast break, depensa, rebounding at inside scoring ng team, lalo na kung kasama si Draymond. Ang kanyang karanasan bilang kampyon ay malaking dagdag sa hangarin ng Warriors na makabalik sa NBA Finals. Higit pang magiging mapanganib ang team kung makakasama rin si LeBron na bubuo ng isang star-studded trio. Sa kabuuan, ang pagkuha kay AD ay maaaring maging isang blockbuster move na magbabalik sa Warriors bilang isa sa mga pangunahing title contenders sa NBA.